Good morning and good evening mga kamista. Welcome back po sa ating channel mga kamista. So this time po medyo magbabago muna tayo ng content at pansinin naman po natin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating Senado, which is very important po ito dahil ito po nakasalalay po rito yung kaligtasan ng ating mga kababayan kasi kung inyo pong matatandaan itong nakaraang bagyo, marami pong lumubog, marami pong nabaha, marami pong lugar sa Pilipinas ang inanod, mga bahay, mga property, meron din pong mga namatay na tao. At matagal na panahon bago po humupa ang tubig. Ibig pong sabihin, may mga lugar po na halos linggo bago pa mawala ang tubig sa tubig baha. At ito nga po yung isang malaking issue ngayon dito sa ating bayang Pilipinas, mga kamista. Bibigyan ko na kayo ng clue. Kasi po, itong si President Bongbong Marcos, nagpahayag po siya nitong nakaraang SONA na hindi na raw po niya papalampasin pa o isisiwalat niya yung mga politiko na may mga involvement sa mga kontraktor ng flood control. Sinabi po niya sa kanyang SONA na mahiya naman po kayo sa ating mga kababayan. O nga naman mga kamista, kasi nga naman ito po talaga ay matagal nang nangyayari. Marami na pong beses na lumubog ang Pilipinas sa baha. Taon-taon po, marami tayong mga kababayan ang nawawala ng property, mga inaanod sa baha, at meron din pong mga namamatay dahil din po sa baha. Pero sa kasamaang palad, taon-taon din po naglalabas po tayo o ang gobyerno ng malalaking budget para po sa flood control. Napakalalaking budget na kung saan dapat kung talagang dinala po sa flood control yung pondo or kung talagang ipinagawa ng maayos yung mga flood control project ay sana'y hindi po sana ganyang kalala ang mga inaabot nating mga kababayan sa tuwing magkakaroon ng bagyo. Baka po may mga lugar na hindi na binabaha o baka po naman magkaroon man ng tubig ay ilang oras lamang ay nawawala na po sana ang tubig. Pero sa kasamaang palad, hanggang ngayon po, bilyon-bilyon na nga po ang pera na inilalabas para sa mga pondo ng flood control ay ganun pa rin po ang problema. At ang nangyayari pa nito, ang masakit, ay sa halip na nare-resolve yung problema, ay mas lalo pang lumalala, mga kamista. So ngayon po, dahil nga po hinamon po ni PBBM, itong ating Kongreso at ang Senado o mga namumuno na nasa gobyerno, na tapusin na yung ganitong problema at isiwalat yung mga politiko na may mga kaugnayan sa mga kontraktor ng flood control. Yun nga po ay mga politiko na may kamag-anak na kinukuha bilang kontraktor ng flood control o mga politiko na ang kinukuhang mga kontraktor sa kanilang mga project ay mga kaibigan. Yan po ang masakit, mga kamista. Biruin mo, magkakasabot din eh. Sa madalit salita, magkakasabot. Ikaw na nagbigay ng project, bakit sa kaibigan mo? Bakit sa kamag-anak mo? Or kung hindi naman sa kaibigan mo o sa kamag-anak mo, doon sa mga tumulong sa iyo or contributor mo noong panahon ng eleksyon. At ito nga pong si Senator Lacson ay nagsalita na po. Nagsalita po siya na ready na nga raw po siya na ilabas ang kanyang mga nalalaman para isiwalat yung mga hindi magandang nangyayari sa ating gobyerno pagdating sa mga budget na kung saan-saan lamang napupunta. Ang una pong naging whistleblower nito na nagsabi ay walang iba kundi ang mayor ng Baguio na si Mayor Magalong. Sinabi po niya na yung araw pong mga kontraktor at yung mga politiko ay magkakasabot din. Halimbawa po, ang isang project po na nakakahalaga ng 1 billion, ito raw pong politiko na ito na magbibigay ng
ng kontrata sa kontraktor na ito ay kamag-anak din niya. At ang masaklap pa noon ay may SOP. At ang SOP nga daw po ay 30 to 40% daw po ng pondo ay para doon sa politikong nagbigay ng project. At 60% na lang ang mapupunta doon sa pinagbigyan na kontraktor. Na kamag-anak pa nila. O hindi pa kamag-anak ay kaibigan. Ang masakit pa niyan mga kamista, napakalalaki ng perang yan eh. Siyempre, pag dumating sa kontraktor yan, sa tingin nyo ba magkakaroon po ng quality yung gagawain nila? Siyempre, hindi. Kailangan pa rin nilang kumita. Magkano kaya ang kakaltasin naman ng mga kontraktor na yun para kumita sila? Sabihin na lamang po natin na 30%. O sabihin natin 20% po makuha niya. So, ang matitira na lamang po sa pondo doon sa project is 40%. So sa tingin po ba natin magkakaroon tayo ng maganda o quality na mga infrastructure? Of course hindi po. Kasi titipirin yun eh, yung materyales. So siyempre darating ang panahon, sa halip na yung lifespan ng project ay tumagal ng 20 years, 5 years na lang po, sira na uli. Yun ang masakit dun. Panibagong pondo na naman. Dudugasan na naman tayo ng mga nang-uunggoy sa atin. Dudugasan na naman tayo ng mga politiko na ginagawa yung mga ganoong sistema. Hindi naman po lahat ng politiko. Hindi silang lahat gumagawa nito. Pero may nabanggit na nga po na 67 na mga politiko ay involved sa ganitong kalakaran. Pamilya nila mismo ang kontraktor or kaibigan. At ngayon din nga pong nabunyag pa, nitong nakaraang araw po lamang ay sinabi ni PBBM na meron daw pong 15 kontraktor lamang ang gumagawa sa buong Pilipinas ng pinakamalalaking project. 15 kontraktor buong Pilipinas. Ang masaklap pa po nito mga kamista, marami daw pong project ay ghost project. Ibig sabihin, pinopondohan pero hindi nag-i-exist yung project. Ibig pong sabihin noon, nilaanan ng pondo, halimbawa, sabihin natin, 1 bilyon. Pero, wala naman palang project na inilaan. Nakadrawing lang. Nasa papel lang, pero wala talagang project. Saan napunta ang pera? Siyempre, doon kay politiko na nagbigay ng pondo at doon sa kanyang kamag-anak o kaibigan na pinagbigyan ng project. Hati na sila ron. Wala tayong pinapangalanan pero ito po ang lumalabas sa report na ginawa ni PBBM noong isang araw sa kanyang report. Ganun daw po kalala ang sitwasyon, ganun daw po kalala ang sistema ngayon na nangyayari sa ating mga politiko. Masyado tayong ginagahasa mga kamista. Taon-taon tayo na naliligo sa ulan, sa baha. Inaanod ang mga property, inaanod ang mga ari-arian, may mga buhay na nawawala dahil po sa pagwawalang hiya ng ibang mga politiko. At ito nga pong si Senator Lacson ay nagsalita na po. Sinabi po niya, dito babasahin ko po ha, I have reserved a session day next week to deliver my first privilege speech to answer the call of the President to help unearth substandard and ghost flood control projects that waste people's lives, properties, and their tax money to satisfy the greed of some. So, ibig pong sabihin dito ni Senator Lacson, siya raw po ay may privilege speech na i-deliver niya next week. At doon daw po niya sasabihin at sa panawagan na yon, para daw po sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos nga daw po na ilitaw, isiwalat ang mga tao na nananamantala sa ganitong mga pagkakataon. So doon daw po niya ilalabas yung mga substandard na project, yung mga ghost flood control project, at yung mga nasayang na pera at nasayang na buhay ng tao. Dahil nga raw po
sa ganyang kalakalan. Mga nasirang properties at nasayang na taxpayers money para lamang nga naman masatisfy ang katakawan ng mga iilang politiko sa pera para po sa mga ganyang bagay. So nakakalungkot mga kamista. Binanggit po rito, actually, meron po rin akong nabasa. Ito is, nabasa ko po ito sa isang article at nagsasabi po rito na ito pong si Senator Bongo via CLTG Builders. Yung CLTG Builders daw po is connected kay Bongo's family, sa family ni Bongo, na nakapag-secured ng infrastructure contract primarily from DPWH for a total of 1.85 billion pesos sa Davao Region mula noong 2007 hanggang 2017. 10 taon. Additional joint ventures din na nagkakahalaga ng 4.6 billion sa loob ng 10 taon sa DPWH. So ngayon po, meron din ako nabasa rito. Ito po, ipopost ko po ito sa screen. Hindi po ito galing sa akin. Senate President Francis Escudero is under fire over 30 million campaign contribution he received in 2022 from a contractor allegedly awarded billions of pesos in government flood control project. Ito raw po ay contributor ni Senator Chis Escudero na nagbigay sa kanya ng 30 million pesos para sa kanyang campaign funds. So, in return, ito raw pong nagbigay sa kanya na to ng campaign funds ay binigyan niya ng malaking project. Siyempre, ano yun? Utang na loob. So, hindi po natin malaman mga kamista. Alam mo siyempre sa politika ganito yan. Pag ikaw may nagbigay sa'yo, hindi naman tulong yun na walang kapalit. Sa politika, pag binigyan ka ng contribution para sa campaign mo, naghahangad yun ng in return. At siyempre, pag naghahangad ng return yun, hindi lang piso. At hindi lang 10% o 5% o 20% ang balik nun. Mas malaki pa mga kamista. Habang nakaupo, siyempre yung tao na binoton na nanalo, na tinulungan nila ng campaign funds, kung 6 na taon na nakaupo yun, 6 na taon ding makikinabang yung contributor na yun. Ganyan po ang kalakaran. So mga kamista, ang tanong lang dito, paano kaya nakakatulog itong mga taong ito na habang ang ating mga kababayan nalulunod, tinatangay ng agos, taon-taon, nawawala ng property, yung iba namamatayan pa. Yung ating mga kababayan na pag sa panahon ng bahaan, basang sisiw, walang matuluyan, tumutuloy sa mga evacuation center. Samantalang itong mga taong ito na nagpasasa doon sa pondo na dapat inilagay sa tamang project na para sa taong bayan ay nagpapasasa. Nasa malalaking bahay, ang lalaki ng bahay nila, may mga sports car, kung saan nagbabakasyon, mamahaling hotel, mamahaling gamit. Ano kaya ang nararamdaman nila habang namimili sila ng mamahaling gamit yung pera na kanilang kinuha para sa bayan, para sa mga project na sana ay nakapag-save ng buhay ng ibang tao kung hindi nabaha. Nakakaawa po, dapat po tutukan natin ito sa panahong ito na binubulgar na po ng ibang mga mambabatas, ng ibang politiko, yung kalokohan ng kasamahan nila. Tumulong po tayo mga kasamahan. Huwag tayong manahimik. Mga kamista, huwag tayong manahimik kahit na yung pagdating ng panahon ng botohan, makita ninyo yung mga taong ito kung sino yung sumalaula sa inyo. Pagdating sana sa susunod na botohan, huwag nyo nang iboto. Huwag nyo nang asahan pa sila. Huwag na sana silang maupo pa dahil ganoon ang ginagawa nilang pagwawalang hiya sa pera ng mga taong bayan. So mga kamista, hanggang dito na lamang ang ating reaksyong ito ay dahil nakakagigil dahil taon-taon po taon-taon po lumulubog. Hindi lumalala pa nga ho Sana man lang
Kung yung pagbaha unti-unting nawawala dahil may mga ginagawang mga pump station, may ginagawa talagang flood control na maayos, ang masakit nun, para tayong niloloko eh. Gagawa sila ng project pero substandard. Substandard na wala pang 2, 3, 5 taon sira na. Tapos hihingi na naman ng pondo yan, ibibigay na naman po doon sa mga the same people, the same contractor, mga timawa po yan. Mga timawa yung mga taong yan. Wala silang kabusugan. Hindi natin alam mga kamista kung hanggang saan ang lalim ng kanilang sikmura. Bakit hindi sila mabusog-busog sa perang kanilang ibinubulsa. Naglalabas lamang tayo ng hinanaing kasi mamamayan tayo eh. Mga Pilipino tayo. Dapat pinagsisilbihan tayo kasi yung pinagpagura natin, pinagpawisan natin, na sinisweldo natin, na tinatax nila, hindi nila nilalagay sa tama. Mga kamista, hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Sana po matuto tayo na pag nalaman natin kung sino-sino itong mga kontraktor na ito, kung sino-sino itong mga politikong ito na gano'n ang ginagawa, huwag na natin silang bigyan ng pagkakataon sa susunod. Dahil kung bibigyan ulit natin sila ng pagkakataon sa susunod, hindi po magbabago yun. Ulit-ulit po lamang nilang gagawain yun. Ulit-ulit po lamang nila tayong wawalang hiyain. So sana matuto na tayo. Hanggang dito na lamang mga kamista. Sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. God bless us all. Hanggang sa muli mga kamista. Salamat po.